First Monday ng October, sumakay ako ng e-trike papuntang Manila City Hall upang umattend ng opening ng isang bagong exhibit dito. At isa dito ang photo exhibit of special children kung saan kinunan ko ng mga portraits ang ilang mga batang ito na may Down syndrome. Ginawa ito upang i-celebrate ang National Children's Month this coming November. Isa ito sa mga magagandang projects ni Attorney Elba Cruz in partnership with Down Syndrome Association of the Philippines, kung saan mabibigyan natin ng pagkakataon na magkaroon ng portraits ang mga special children na to. Magsisilbi rin itong awareness para sa mga tao to give these children a special place in their hearts and to be aware kung ano ba talaga ang Down syndrome at ano ang pinagdadaanan ng mga taong tulad nila. At sa sandaling panahon na nakasama ko sila bilang kanilang photographer, masasabi kong isa sila sa magiging part ng core memories ko. On the same level ng Manila Clock Tower Museum, nagbukas din ng art exhibit na tinatawag na Horizon. Isa ito sa satellite exhibit ng Manila Art 2023. Gaganapin kasi ang main exhibit ngayong darating October 11 to 15 sa SMX Aura Convention Center. Good news naman para sa mga hindi pa nakapunta sa Patang Maynila photo exhibit namin ni Anson Yu, extended po ang exhibit namin dito. Pwede niyong puntahan ito sa 4th level ng Manila Clock Tower Museum. For the main exhibit, sobrang mind-blown ako sa ganda ng mga gawaan ng mga artist na to. So pinamagatan itong takda. At kung makikita niyo yung mga artworks nila, napaka-unified ng tema. Bawat isang artwork dito, mapapaisip ka talaga sa mga mensaheng gusto nilang iparating. Maaring masabi mo, we hope na pagdating ng oras, maging gaya tayo ng mga countries na one of our number one exports is our culture. Diba? Like maybe, uso-uso ngayon, yung K-entertainment, which is the number one export of that country now. And of course, for many years, for decades, the number one export of France is not anything else, but it's their culture. So, in like manner, we hope na ganun din sana ang mangyari sa atin. And so, kailangan natin yung support for all the different key players sa sector. Of course, artists, of course, museums, but also professional galleries. And of course, inaasahan nga namin yung of course laging pagsuporta ng government, as in the case of itong Manila Clock Tower dito, and hand in hand with the private sector. So, marami na yung dinagdag ko sa pagdami sa akin ng aking kumare. And so, maybe just to invite you all to Manila Art, which is happening October 11 to 15, but also to the many satellite exhibits na tinatawag. Actually, these are our partner exhibits because what we want to do is really create a ripple sa lahat, sa maraming parte ng Pilipinas and abroad, not just the Pilipinas, where Filipino artistry is put on the forefront. And that's what we're trying to do. Maraming salamat po and congratulations sa napakagandang exhibit niyo lahat. At sa araw din na to, natunghayan natin ang pangatlong series ng obra ni Manila Vice Mayor Yul Servo. Napuntahan ko nga yata lahat ng exhibit ni Vice mula sa Art District Escolta, Pinto Art Museum at Manila Hotel. At dito nga ako pinaka nagulat at namangha sa laki ng piece na ginawa ni Vice. Dito mo talaga makikita ang passion niya sa arts at pagmamahal niya sa Manila. Ilang versions ng sculptures ng Clock Tower ang makikita mo dito at mukhang nakumpleto pa nga ang mga distrito. So sa mga gustong pumasyal, dito lang to sa 2nd level ng Manila City Hall. Ang sining at kultura ay mahalaga sa isang bansa. Ito ay yaman na hindi makukuha ng iba at maipapasa natin sa mga darating na henerasyon. So hanggang sa muli, ako po si John C. Don't forget to follow me.